Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, afdalul ulumi ta'allumu kitabillahi ta'ala. Ng pinakamainam na kaalaman ay ang pag-aaral ng aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pag-aaral nga sa aklat ni Allah, ito ay pag-aaral sa pagbasa. Kasi yung pagbasa, pareho, either babasahin mo ito sa mushaf o may re-recite mo ng maayos. Pagbasa, pag-recite, pag-unawa, pagkakabisado, at syempre pagsasabuhay nito inshallah. Yung huling natukoy natin, yung ginawa ng salaf na pagtuturo unang-una sa kanilang mga anak. Na ginawa nilang Quran na mas inuuna nilang ituro kaysa sa iba pang mga bagay. At mas mauna pa nga ito kaysa sa sunnah o sa mga hadith o sira. Kasi dati nung panahon ng mga sahaba at nung salaf, hindi pa masyadong nakokolekta yung mga hadith. Yung sira ay tinatawag din nilang magazi. Magazi ibig sabihin mga digmaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yun nga, sa mga digmaan, kasi hindi naman sila nagtatala ng mga petsa nun eh. Itong taon na ito, sumunod na taon. So doon nila na-identify yung mga panahon. Kumbaga, kung na importanteng nangyari sa taon na yon. So katulad doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung pinanganak siya. So tinawag nila yung taon na yon bilang Amul Fil. Yung taon ng elepante na doon ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga nagsasabi na nangyari nga ito bago pa ipanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sige sinabi rito, wa kanal awail yahrisuna ida aslamu alladahum lil murabbiin wal mu'ddin an yabda'uhum bi ta'limihimil Qur'an. Yung mga pamilya noon, kapag ibinigay na nila yung kanilang mga anak sa mga magiging guro ng mga ito, ay tinitiyak nila na ang unang pag-aaralan ng kanilang mga anak ay Quran. Okay? Pero applicable ito sa mga bata. Mas binibigyang diin sa mga bata ayon dito sa konteksto dito. Mimma yu'ayyidu dhalika anna Utba bin Sufyan, nabanggit natin ito nung nakaraan, Ausa muaddiba waladihi. So si Utba bin Abi Sufyan, sinabi niya ito sa magiging teacher ng kanyang anak, Alimhu kitab Allah, ituro mo sa kanyang aklat ni Allah, Warawwihu minal hadithi ashrafahu minas syi'ri a'afa. Ituro mo muna sa kanya ang aklat ni Allah at pagkatapos ay iulat mo sa kanya ang mga hadith na magbibigay sa kanya ng karangalan ng higit pa sa anumang tula. At ang pag-aaral nga ng Quran at Sunnah ay magiging aaf, ibig sabihin mas magdudulot sa kanya ng pagiging disente o pagiging marangal. So ito nga yung kabaligtaran na yung nangyayari ngayon. Yung mga tao, kabisado nila yung mga kanta, kabisado nila yung mga joke, kabisado nila yung mga meme, kabisado nila yung kung ano-anong nauso sa mga tao. At totoo nga na kahit Muslim, ganun eh. Kahit Muslim, ganun. At nangyari na nga sa panahon natin yung ibinabala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bada al-Islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada.
fatuba lil ghuraba. Nagsimula ang Islam bilang kakaibang bagay at magbabalik ito tungo sa pagiging kakaiba. Kaya biyayaan naman ni Allah ang mga ghuraba, yung mga tao na nagmumukha silang kakaiba dahil sa pagkapit nila sa Islam. Nagiging kakaiba sila hindi lang sa mata ng kuffar, bagkus ay nagiging kakaiba na rin sila sa mata ng Muslim. Kasi hindi na nag-aral yung Muslim eh. Hindi na nag-aral, kapal na mukha na lang meron ng mga Muslim na magangkin ng Islam at makialam sa relihiyon na ayaw nila yung tinuturuan sila o napapayuhan sila. Gusto nila sila yung nagtuturo. Kapag merong Muslim na naninindigan sa kanilang relihiyon, kumbaga kinakancel nila yun o kaya kanilang pinagtutulungan para maapula ang apoy ni Allah o ang liwanag ni Allah. So ganyan ngayon ang nangyayari na nagiging kakaiba na ang relihiyon. At maraming mga konsepto o ideolohiya na kinagigiliwan ng mga Muslim na taliwas naman talaga sa Islam. Bawa pagbablog, ang origin niyan pagpapakitang tao eh. Pero yun nga, tinangkilik na ng mga Muslim. Pating ilan sa maalam, vlogger na rin. Lahat na lang binablog. Hindi ganon. Ang Muslim, ito yung pahalagahan natin. Ano yung pinahalagahan ng Islam? Hindi yung nakikipagkompetensya tayo sa kuffar, pasikatan. Tapos pagmamalaki pa niya, masikat na ako sa kuffar. Ngayon? Hindi yan sukatan ng tagumpay sa Islam o ano pa mong pinahalagahan ng Islam. Hindi yan tagumpay sa da'wa, hindi yan tagumpay sa pag-aaral o ano pa man. Wadata marratin ra'al Mufassal bin Zaid waladan li'arabiyan fa'ajabahu wa sa'ala ummahu anhu. Meron daw isa sa salaf si Mufassal bin Zaid. Nakita raw siya ng isang bata na Arabo at nagustuhan niya yung bata na ito. At tinanong niya yung nanay nito tungkol sa kanya, tungkol sa bata. Faqalat, idha atamma 5 sanawat, aslamtuhu ilal muaddib. Nang inabot na raw ng 5 taon yung bata, kaya siya naging ganun, kaya naging matino, kumbaga. Nung 5 taon na ito, ipinadala niya na raw ito sa tagapagturo upang turuan ito ng Quran. Turuan ito ng Quran na kanyang babasahin at kakabisaduhin. Hafidahul Quran, fatalahu. Pinakabisado nung nagtuturo ang Quran at ipinabasa doon sa bata ang Quran. Wa allamahu asy-syi'r farawahu. At nagturo rin sa kanya ng ilang mga tula at nakabisado nga rin ito ng bata. Pero syempre sa konteksto dito ng syi'r, so nung panahon ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng salaf, meron namang matitinong gumagawa ng tula. Kaya nga sa maraming mga libro, may makikita kayong ninanarrate nila na mga bait, mga stanza ng mga tula na may kinalaman dun sa tinatalakay. Bawo dito sa libro nito, may ilang mga nabasa tayo ng mga tula na may kinalaman sa ikhlas, may kinalaman sa pag-aaral. Bawo dito, yung tula, al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu. Ang kaalaman ay nagtatayo ng bahay na walang poste. Wal jahlu yahdimu baytal izza wasyaraf. Samantala ang kamangmangan ay nagwawasak sa bahay na makapangyarihan at marangal. So yung nagsulat nito, makata, pero may saysay. May saysay. So may kinalaman sa kaalaman. Ang kaalaman daw kaya nitong magtayo ng bahay na walang poste. Pero ang kamangmangan, kaya nitong wasakin kahit ang bahay na matatag at marangal. Sa inyong gustong iparating nung makata. Walidha qala al-Imam Shafi'i rahimahullah. So dahil nga dito,
Sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, "Man ta'allama al-Qur'ana adumat qimatuhu." Sino man nang mag-aral ng Quran ay nagiging dakila ang kanyang halaga. Halaga niya sa paningin ni Allah, halaga niya sa kanyang sarili, at halaga niya sa ibang tao, insyaallah. Man ta'allama al-Quran, sino man na mag-aral ng Quran. Siyempre, pag-aaral na ito, binibigyang diin natin palagi. Pag-aaral sa pagbasa, pag-recite, pagkakabisado, pag-aaral sa kahulugan nito, at siyempre, pagsasabuhay. Hindi yung pagkakabisado lang. O tajwid, na kinahumalingan ng mga tao, na binabaliwala nila yung ibang kaalaman na may kinalaman sa Quran. Kasi nga naman, yung tao na nagkakabisado ng Quran at mahusay magbasa ng Quran, pinupuri ng kapwa-tao. Kaya gustong-gusto nila yon. Kahit hindi na nila ito isabuhay, wala silang pakialam dun. Mahalaga pinuri sila ng tao. Mahalaga pinuri sila ng tao. At napakalaki nga ng kasalanan dito. Kaya nga, kung maalala ninyo yung unang 3 tao, nitatapon sa impyerno, sino-sino? Yung mapagbigay, kasi siya ay nagbibigay ng kanyang sadaka para purihin ng mga tao na siya ay mapagbigay. Yung binabanggit doon sa hadith is yung Jawadun Karim. Jawad, ibig sabihin mabuti, at Karim, mapagbigay. So kung gagawin niya yun bilang pagpapakitang tao, para lang maningil ng utang na loob o para umastang padrino doon sa mga tao, gagawin siyang pinuno, gagawin siyang kapitan o ano paman, yun ay riya. Yun ay shirkun asgar, at dahil doon itatapon siya sa impyerno. Unahin pa siya na itapon sa impyerno. Tapos sumunod, yung nagjijihad para lang sabihin ng mga tao na siya ay matapang. Siyempre nagbabasa ng Quran para lang sabihin ng mga tao na siya ay mahusay bumasa ng Quran. Kasi pagbasa ng Quran, walang walang ibang dahilan liban na lang na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga isa ito sa mga naging dahilan kung bakit kumbaga tinuligsa ng mga scholar yung dati, Suratul Fatiha challenge. Ba't mo gagawin yun? Magbabasa ka ng Quran, ng Fatiha, i-upload mo sa Facebook para purihin ka ng mga tao o para malaman nila nakabisado mo yung Fatiha at tumugon ka sa challenge. Hindi mo kailangang gawin yun sa ganong layunin. So yung layunin doon yung tinutuligsa. Hindi yung pagbasa ng Suratul Fatiha. Hindi yung pagbasa ng Suratul Fatiha. Ngayon, sasabihin naman nila, bakit merong Quran reading contest? Tapos meron pang gantimpala, meron pang reward. Yung Quran reading contest, kaya ganun yun, para kasi yun sa mga espesyalista. Para mananatiling buhay ang pagpapakadalubhasa sa Quran. Okay? At ang mga espesyalista na yun, sumali sila sa Quran reading contest hindi para sa premyo. Kumbaga, kasi ang marami sa kanila kapag nananalo, yung napapanalunan nila, sa totoo lang, ibinabalik lang din nila doon sa eskwelahan o doon sa toril nila. Yun ang dahilan kung bakit may mga naiengganyo din na mag-ambag para magkaroon ng mga contest na katulad nito. Hindi ito katulad ng contest lang na iba na kapag nanalo ka, may pera ka, pantatayo mo ng sarili mong bahay o bibili ka ng magandang kotse. Merong mabuting pinatutunguhan ang premyo sa mga Quran contest, Quran reading contest. Hindi ito basta-bastang lang, kumbaga reward na pinansyal. So nga sino man ang mag-aral ng Quran ay lumalaki, tumataas ang kanyang halaga. Waman katabal hadith, kawiyat hujjatahu. At sino man ang magtala ng hadith, siyempre yung pagtatala rito, ibig sabihin, ganun din, kinabisado niya, pinag-aralan, at tiniyak na tama ang hadith na kanyang nakakabisado. Magiging matatag ang kanyang
hujja. Yung hujja, yung patunay para sa kanya. Na siya ay tunay nga na mananampalataya. وَمَنْ نَذَرَ فِي الْفِقْهِ نَبُلَ قَدْرِهِ. At sino man ang mag-aral ng fiqh, ay ganoon din magiging marangal ang kanyang antas. Magiging marangal ang kanyang antas. وَمَنْ نَذَرَ فِي اللُّغَةِ حَسُنَ مَنْطَقَهِ. At sino man ang nag-aral ng wikang Arabic, ay nagiging mahusay ang kanyang pananalita. Pananalita, hindi lamang sa pananalita na fluent ka mag-Arabic, pananalita sa lahat ng aspeto nito. Pagbasa, pagsulat, pag-unawa. Di pag nag-aral ka ng elementary. Yung Filipino, hinahati pa siya halimbawa sa iba-ibang subject, pati English. Kasi merong reading, merong comprehension, merong conversation, merong writing, at iba't iba pa. So ito yung mantaka na tinutukoy dito. Bagaman mantaka, literally, pagsasalita. So de-develop sa sino mang nag-aaral ng Arabic ang kabuuan ng kanyang linguistic skill. Okay? So ito yung layunin ng pag-aaral ng Arabic. Na bukod sa Quran, yung mga tao na humaling sa pag-aaral ng wikang Arabic, kumbaga kaysa sa iba pang mga subject, kasi isa rin ito sa mga bagay na pwede nila ipagmalaki, pwede nila ipagmayabang na marunong sila ng Arabic. Pero alhamdulillah, mahirap nga talaga ito. At ang natututo lang talaga nito yung nagtitiis. Kaya yung mga tao, yung mga gustong gamitin lang ang Arabic para ipagyayabang, marami sa kanila maaga pa lang sumusuko na. Maraming iba't ibang maling dahilan para matuto ng Arabic. Bawa meron dun, yung una kaming nagkakilala nun, sabi niya gustong-gusto daw talaga mag-aral ng Arabic. Kasi pag natuto raw siya mag-Arabic, kaawayin niya yung mga Arabo. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, hindi talaga natuto. Kasalanan niya na yun. Pwede naman, sige, sabihin natin sinabi niya yun, tapos nagtauba siya. Di may pag-asa siya, pagtatawarin naman siya ni Allah. Baka hanggang ngayon, ganun pa rin siya, kaya ganun pa rin siya. Hindi na nagbago yung kanyang kalagayan. Siyempre, hindi naman lahat din ng natututo ng Arabic matino. Okay? May gago din, no? Iba-iba rin yung antas ng tao. Pero nga, para sa tao na tunay na gustong mag-aral ng Islam, importante itong Arabic. So lahat ng subject na ito, Quran, ano pa yung binagit dito, di ba? Quran, Hadith, Fiqh, Arabic, yung loga, lahat yan ay ibig sabihin mahalaga. Lahat yan ay mahalaga. Hindi lang tajwid. Okay? Hindi lang tajwid o pagkakabisado ng Quran. Hindi nyo kailangan magpaka-master sa tajwid kung palpak naman kayo sa lahat ng natitirang ito. Dapat balanse. Balanse, inshallah. Meron pang isang dinagdag si Imam Shafi'i. Panghuling subject na sinabi niyang importante. وَمَنْ نَذَرَ فِي الْحِسَابِ هَزُلَ رَأْيَ. Sino man ang nag-aral ng hisab, ano kaya yung hisab? Hindi, iba pa, bukod pa dun sa mas malawak na term ng hisab. Mathematics. Sino man matuto ng mathematics ay magiging matuwid ang kanyang pananaw. So, importante pala yung mathematics. Actually, kahit saan, yun applied ang mathematics. May mga tao hindi marunong magbasa, pero tuso mag-compute. May mga, yung panahon nga ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Hindi siya marunong bumasa at sumulat, pero naging mahusay naman siya na negosyante kasi marunong siyang mag-compute. Alam niya kung lugi na siya o alam niya kung hanggang saan lang yung pwede niyang ipresyo. So ganoon kahalaga ang kahit yung mathematics. Actually kahit sa Islam, mahalaga ito. Paano ka mag-jihad? Di ka marunong mag-multiply. Paano ka mag-jihad kung hindi mo alam kung paano mag-compute ng trajectory nung
Actually, ang malaking bahagi sa military, actually, puro mathematics eh. Mula sa logistics, hanggang sa operations, planning, may mathematics. Kasi kung sa paggamit ng armas may mathematics, obvious na, di ba? Pero sa logistics, halimbawa, mas importante yung mathematics doon. Kasi bawat takbo ng gamit mo, ng armas mo, gumagasta ng gasolina. At sa gera, may tinatawag na nagiging attrition warfare na siya, na yung kalaban sumusuko na lang dahil masyado nang malayo yung tinatakbo nila. Halimbawa niyan, para makapag-deliver sila ng 1 litrong gasolina, kailangan nila ng 3 litrong gasolina para tumakbo yung truck nila makapagdala ng gasolina para sa generator o diesel para sa mga tangke. Pag ganun, mahal na para sa kanila ang gera. Magiging mahal na para sa kanila ang gera. Kaya ngayon China, wala silang planong mag-landing sa Pilipinas. Wala. Ang kailangan lang nila ay nandun sa dagat. Wala silang kukunin dito. Nakuha na nila eh. Nandito na sila, nakapwesto ng mga pogo nila. Yun na yung pagsakop ng China sa Pilipinas sa mga pogo. Pero yung kailangan nila nasa dagat, yung natural resources doon, kailangan nila yung mga isla doon. Kasi primary target talaga nila Taiwan. At kailangan nila yung mga isla ng Pilipinas para mabawi nila yung Taiwan. Kasi hanggat nariyan yung Taiwan, ang problema kasi sa China at Taiwan, di ba China matagal na yung kasaysayan niya, ilang libong taon na. Ang gobyerno talaga ng China, pagkatapos ng World War II, yung sina Chiang Kai-shek, nung nagrebelde yung mga komunista, sina Mao Zedong, tumakas sina Chiang Kai-shek sa Taiwan. So ang spiritual na tagapagmana talaga ng lahat ng mga dynasty ng China, yung mga Tang Dynasty, yung mga Sung Dynasty, yung Qin Dynasty, lahat-lahat, ang Taiwan. Hindi yung mainland China. Ang mainland China, alien yan, kumbaga, komunista. Hindi siya Chinese, na totoong Chinese. Ang Taiwan, mas Chinese ang Taiwan, kumbaga, kaysa sa China. Ngayon, gusto nilang mawawala talaga yung Taiwan para sila na talaga yung totoong China na makakapag-claim na sila yung tagapagmana talaga nung naunang mga imperyo ng mga Chinese. Kaya may halaga sa kanila talaga ang Taiwan. Wala silang aircraft carrier, kaya importante sa kanila yung mga island. At actually aircraft carrier nila, hinango pa nila yun sa Ukraine. Hindi silang may gawa niyan. Russian na aircraft carrier yung gamit nila. At illegal pa nilang nabili nga yun sa Ukraine. Sabi nila gagawin daw nilang casino. Pero nagulat na lang yung Ukraine, meron ng aircraft carrier yung China. Kasi bawal magbentahan noon ng Hanggang ngayon naman limitado yung pagbebentahan ng mga armas. Bawal ibenta yung aircraft carrier na yun ng Ukraine. Pero anong nangyari? Ginawa ng China na aircraft carrier uli. Nag-iisa lang yun. Tapos palpak pa yun, maliit lang yun eh. Kaya ngayon rampa nun, pag ganun, pataas. Hindi niya kayang makipag-compete sa mga aircraft carrier ng Amerikano. Kaya kailangan nila ng mga isla. At pinakamahalaga sa kanila ngayon na makuha din yung Ayungin. Kasi papunta ng norte yun mas malapit na kumbaga sa Taiwan. So yung mathematics, importante din. So construction, importante yung mathematics. Sino ba yung nagiging karpentero? Sino ba yung nagiging mason? Yung labor, kailangan matutunan niya muna yung mathematics, inshallah. Paano tumingin ng level, paano tumingin ng metro, paano magputol. Lahat kailangan basic ng mathematics, inshallah. So lahat ng ito importante. Quran, Hadith, Fiqh, at Arabic, at mathematics. Hindi na binanggit dito yung Aqidah. Kasi given na yun kumbaga. Mula sa Quran, mapag-aaralan natin yung Aqidah. Mula sa Hadith, mapag-aaralan natin yung Aqidah. Adab, ganun din. Mabuting asal, galing din yun sa Quran, tsaka Hadith. At iba pang mga subject na mayroon itinuturo sa mga Muslim.
Patatanong ng kambal, inunahan ko lang. So, nandun din yun. Wa innal amra bi ta'limil Qur'anil Karim ba'da syamilan ay yu'addu syamilan lil awladi wal banat. Ang pag-aaral ng Quran ay maituturing na liwanag para sa mga batang lalaki at babae. Falaysa qasiran lil tullab dun at-talibat bal hunna mutalibatu bidalik lihadina bil ajril azim min Allah tabaraka wa ta'ala fahunna fihi sawaun karrijal. So pag-aaral ng Quran parehong para sa kalalakihan at kababaihan. Batang lalaki o batang babae, ganun din. Applicable itong pagpapauna ng pag-aaral ng Quran, inshallah. Dahil ibig sabihin dito ni Sheikh, so parehong importante sa batang lalaki o batang babae ang mag-aral ng Quran. Hindi ito pwedeng sasabihin na mas kailangan ng lalaki. Tapos yung mga babae magpapabaya. Hindi pwede. Kasi sa totoo niyan, yung mga babae, sila rin yung magiging unang magtuturo ng Quran sa kanilang mga anak. Yung mga nanay. Kung yung nanay walang alam, mag-TikTok lang, kumembot-kembot sa reels, anong aasahan ng anak niya dun? Sa kanya. Tapos pagka lumaki yung bata, tatanong ng nanay, nabuntis 12 anyos pa lang nabuntis. Tatanong ng nanay, saan ako nagkulang? Anong nagawa kong pagkakamali? Ba't ka nagkaganyan? So, importante yung nanay o yung babae, marunong din ng Quran. Kasi siya naman talagang maunang magtuturo sa kanyang anak, inshallah. Kasi mas madalas siyang kasama ng bata Kasi yung tatay, magtatrabaho. Yung nanay, madalas kasama ng bata. Kaya nga, babala rin ng mga scholar. Di ba yung lalaking Muslim pwede mag-asawa ng babaeng Kristiyano? Dapat pag mag-asawa ka ng babaeng Kristiyano, yung matino talaga. Yung matino. Kasi pag alis mo ng bahay, kung hindi matino yung misis mo, wala na kung ano na yung tuturo niyan dun sa anak mo. Kaya ngayon, actually marami sa mga kilala kong Maranao, nag-asawa sila ng babaeng Kristyan. Yung mga anak nila, nagiging Kristyan Pagtanda, nagiging Kristyan. Hindi malapit sa mga Muslim. O magpapakilala mga Muslim pero hindi ganun ka-practicing. Kasi may conflict Pag alis ng tatay, wala ng Islam. Pakain pa baboy yun, yung bata. Pag wala yung tatay, hindi natin alam. Tapos may mga nangyayari pa na yung pag maghiwalay lalaking Maranao, tsaka yung asawa niyang Christian. Yung bata kasama nung nanay, wala na. Mas lalong walang pag-asa yun. Alam nga naman tuturuan ng Christian yung anak niya na maging Muslim. Mahirap. So, dapat yung babae mag-aral din ng Quran, inshallah. Siyempre, merong ayah, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ang mga lalaki at babae na umaalala kay Allah, inihanda ni Allah para sa kanila ang kapatawaran at malaking gantimpala. Wa indama tahfudul mar'atul Quran sayakunu lahu atharahu 'alayha fi khuluqiha wa ta'atiha lillahi subhanahu. At ang babae tuwing nag-aaral ng Quran at nagkakabisado nito, ito ay merong epekto inshallah sa kanyang ugali. Ito ay merong epekto sa kanyang ugali at asal. Thumma satuallimu awladaha at-tilawa wa tuhaffiduhum ma tayassara min suwarihi. At kapag marunong yung nanay, ituturo niya rin ito sa kanyang mga anak at ipapabasa at ipapakabisado sa kanila ang kung ano man ang madali para sa kanila na makabisado. So itong ma tayassara, actually maraming mga ayah at maraming mga hadith ang nababanggit itong taysir. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang relihiyon na ito, alhamdulillah, ipinadali ni Allah. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, ang relihiyon ay pagpapadali. Ang relihiyon ay pagpapadali. Ibig sabihin, hindi ito ginawang mahirap para sa atin ni Allah. Kahit nga sa Quran, faqra'u ma tayassara minhu, basahin mo sa iyong pagsasala ang anumang madali para sa iyo na basahin mula sa Quran. Basahin mo lang kung ano yung madali para sa iyo na basahin mula sa Quran.
Wa'tana ulamaul Islam bihadal majal fahfadu banatahum al-Quran fi sigar. So mga scholar, pinahalagahan nila ito kaya bata pa yung kanilang mga anak na babae, pinagkakabisado na nila ng Quran. So dito binigyang diin na yung mga mag-aaral na babae kasi minsan nababaliwala ito. Na sa mga toril halimbawa sa mga madrasa, mas maraming dumadalo na lalaki kaysa sa babae. Samantalang kung sa panahon ngayon naunawaan natin na maaring pareho yung bilang ng lalaki at babae, pero bakit sa mga pag-aaral mas maraming dumadalo na lalaki? So kailangan din mag-aaral ng babae. Wa'tanu bi ta'limihin wa tarbiyatihinna tarbiyat islamiyah, at pinahalagahan nila ang pag-aaral at pagsasanay sa kanila sa mga kaalamang Islamiko. Fahada Asadun bin Al-Farat, alimu Afrikiya, wa Fatih As-Sakliya, kanat lahu bintun ismuha Asma. So meron daw scholar noon sa Africa at siya yung Fatih Sakaliya. Yung Sakaliya, isa sa mga lugar doon. Kumbaga siya yung nagpalaganap ng Islam doon. Ang pangalan niya ay si Asad bin Al-Farat. Meron siyang anak na babae, si Asma. Wakanat wahidatu abiha. Nag-iisa lang siyang anak na babae. Fa'allamahal Qur'ana wal hadith wal fiqh. Fanalat minal ilmi haddan wafiran. At mula rito ay nakabisado niya mula sa kanyang ama ang Quran, hadith, fiqh at iba pa, at nagkamit nga siya ng malaking kaalaman. At ganyan din halimbawa, hadal Imam Muhammad bin Al-Jazari, al-alimul qari al-mashhur, tarjama li ibnatihi Salma fi kitabihi. So meron pang isang scholar, si Sheikh Muhammad bin Al-Jazari rahimahullah. So sinabi niya raw sa kanyang anak na babae, Gayatun nihaya fit tabakatil Qura, sinabi niya tungkol sa anak niyang babae doon sa kanyang libro na Gayatun nihaya fit tabakatil Qura. Aklat ito tungkol sa kasaysayan. Sinabi niya, hiya ibnati nafa Allahu ta'ala biha wa waqfaqaha lima fihi salahuha dunyan wa akhiran. Syara'at fil Qur'anil Karim sunnatun 13 wa 800 lil hijrah. So sinabi niya na biyaan nawa ni Allah ang kanyang anak na babae ng gabay at kaayusan sa mundong ito at sa kabilang buhay. At yun nga isinulat ito 813 years pagkatapos ng hijrah. Wa hafidat muqaddimat at-tajwid wal alfiya fil Qur'anat al-ashar. So yung sinabi niya, yung anak daw niya yung babae, nakabisado nito yung muqaddimat at-tajwid, yung basic na tajwid, at yung alfiyat ni Imam Malik, at yung qira'at al-ashar, yung 10 pagbasa ng Quran. Hindi lang niya kinabisado yung buong Quran, pati 10 pagbasa nga ng Quran. Yun nga yung nababanggit ko na iba't ibang mga pagbasa, na mula rito ay mayroong iba't ibang mga riwaya, na yung pinaka-popular nga yung kay Hafs, at yung kay Warsh, at mayroong ding iba-iba pang pagbasa, yung halimbawa yung Dori, at yung iba't iba pa. Fallahu yus'iduha wa yuwaffiquha al-khairid dunya wal akhirah. Li khairid dunya wal akhirah. Kumbaga pinupuri niya yung anak niya dito sa kanyang libro. Nananalangin siya kay Allah para sa anak niyang babae. Nagawin siyang masaya at gabayan sa lahat ng kabutihan sa mundo at sa kabilang buhay. At panghuli, wa kana al-Qadi Isa bin Miskin yukri'u banatahu wa hafidatuhu. Si Al-Qadi Isa bin Miskin, yun yung pangalan niya, rahimahullah, nagbabasa siya ng Quran sa kanyang mga anak na babae at mga apo. Sinabi ni Qadi Iyad, فَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْأَسْرِ دَعَا إِبْنَتَهُ وَبَنَاتَ أَخِيهِ لِيُؤَلِّمَهُنَّ الْقُرْآنَ وَالْفِقْهَ.
Tuwing pagkatapos daw ng asar, kumbaga si Qadi Iyad, sinasabi niya ito tungkol kay Qadi Isa bin Miskin. So siguro nauna ito sa kanya na Qadi, na judge. Tuwing after asar daw, tinatawag niya kanyang mga anak na babae at kanyang mga apo. At ang kanyang mga apo, kanyang mga pamangkin pala. At kanyang mga pamangkin na babae at tinuturuan niya sila ng Quran at fiqh. At yun din iniulat ni Al-Khushni, anna muaddiban kana fi kasril amir Muhammad bin al-Aglab, meron daw tagapagturo sa kastilyo ni Muhammad bin al-Aglab, yuallimul atfala fin nahari wal banati fil layl. So ang ginawa nito yung isang tagapagturo, sa umaga ang tinuturuan niya yung mga batang lalaki at sa gabi naman ang tinuturuan niya naman ay mga babae. So pinaghiwalay niya sila ng pagtuturo. Alhamdulillah. So mainam din yun para walang ikhtilat at hindi sila halo-halo. At syempre, kukunti yung bilang ng estudyante at mas matuturuan, inshallah. So ito yung panimula sa pag-aaral ng Quran. Susunod na tatalakay natin, inshallah, adabu tilawatil Quran. Ang magagandang asal sa pagbasa ng Quran. Alhamdulillah. Marami ito na natukoy dito. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.